Hello mga idol, magandang umaga po sa inyo lahat. So ngayon video ko nga pala is ituturo ko po sa inyo o ibabagi ko sa inyo kung paano paggawa ng pamaa sa tali ng manok gamit lamang ang purong lubid. So ito na nga po mga idol, i-share ko na po sa inyo dito sa aking video. So una na nga po mga idol is kalisin natin yung pagkakatrintas ng ating lubid. Kaya medyo bibilisan natin. At ayan na nga mga idol, nakalas na natin. So medyo palalambutin natin ng kaunti itong ating lubid para swabe po yung kanyang paghuhulma. So ito na nga mga idol, bali hinati muna natin sa dalawa yung ating lubid para mailak natin ng ganyan. Kung nakikita nyo naman mga idol, ayan, nakalak na siya at yun rin na magsisilbing stamper para dun sa pamaan ng manok. At kasunod naman ito mga idol ay hatiin natin sa anim na linya naman tong ating lubid para dun sa pinakang paa ng manok para mag-itsurang parang banig. At ito na nga mga idol, ito na yung paghuhulma natin dun sa pinakang pamaa. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung unti-unti, kung paano yung step para sa paggawa. So ayan na nga mga idol, sinusuot natin sa ilalim yung nauunang linya dun sa kasunod. So bali uunahin natin nilaging pailalim. Makita nyo naman mga lod sa video na ayan, napakalino kong pinapakita sa inyo. Kung medyo mahirap sundan mga lods, kaya nyo pong gawin yan. Napakadali lang po na para sa inyo. Hindi ko na po siya ipapass forward para mas malinaw pong makita nyo mga idol kung paano yung paggawa. So ayan na nga, unahin natin na ipailalim. So medyo nakakalito, pero pag nakuha nyo yan mga idol, napakalaking alawan na para sa atin. Makakagawa na tayo ng pamaan ng manok na hindi na purong hulma lamang. Hindi tayo gagamit ng ibang leather o lumang sapatos o kahit na ano pa. So ito na nga, sundan nyo lang ako mga idol. At sa nga pala mga idol, mas malaki matitipid nyo dito sa paggawa ng gantong tali kasi hindi na tayo bibili. Basta makuha nyo lang ito, pwede na tayong gumawa kahit anong oras. So ayun na nga, dire-diretso lang natin mga idol kung paano yung paggawa. Medyo nakakalito nga lang talaga, pero kaya nyo masundan yan. So ayun na nga mga idol, sa una medyo parang nakakalito pero nag-improve na yan. Unti-unti nang humuhulma yung ating pamaa. So kunting relax lang at kunting pasensya ang kailangan. Pero alam ko mga idol na kaya-kaya nyo gawin, kaya-kaya nyo sundan. At ayun na nga po, unti-unti nang nagkakaitsura yung ating ginagawa ngayon. So pasensya na mga idol kasi medyo malikot yung aking kamay. So nawawala dun sa focus dun sa ating monitor, sa ating video. Pero mga idol, yan pa rin naman yun. So dire-diretso nyo lang yung pagpihit. Basta lagi mag-uumpisa kayo mga idol sa pailalim dun sa unang linya ng ating lubid. Dire-diretso na yun.
Parang ano nyo lang, isusunod-sunod nyo lang. Gaya na nakita nyo mga idol, ayan. Medyo sisikpan mo lang ng kaunti. Kasi kusa naman yan luluwag eh. Kusa yan lalambot. So ayan na nga idol, mga idol. Unti-unti nang gumaganda yung ating pamaa. Makita nyo naman na nagkakaroon ng improve. Medyo nakakalito nga lang, pero the best po yan pag yan pong nagawa natin. Ayan na, kita nyo naman, pantay at pare-pareho. Malapit na, kaunti na lang. So tsaga-tsaga lang po natin. Sa parte nga pa lang ito mga idol, bali tatansyahin nyo kung sa anong klaseng manok po ba natin to itatali. Kung sa tandang o sa istag natin, kung gaano kataba o kalaki yung kanyang paa. So ayan, magkakaroon tayo dyan ng tansyahan or pwede namang sukatin bago natin gawa ng lock. Tsaka napakatibay nan idol, mga idol, napakatibay nan. Purong lubid pa rin yan na pinalambot lang para dun sa paa ng ating manok. At ito na nga mga idol, kakaunti na at tayo malapit ng matapos. Medyo hindi ko na siya pinas forward para kitang kita nyo yung aking tutorial. So dahan-dahan lang mga idol. So pagkatapos natin idol matansya yung pamaan ng ating manok, maglalak naman tayo kagaya ng sa video natin. Inilak natin yung dalawang huli na linya ng ating lubid para po na hindi magulo yung ating pamaa, yung ating hinulma, para maglock siya, maging matibay siya. At pagkatapos nito mga idol ay i-divide naman natin sa tatlong linya itong ating lubid para naman doon sa lock naman uli. Lock pa rin uli kasi ibibilog na natin yan eh. Yun ay magsisilbing lock, tapos yung kanina na binuhol natin sa unahan, yun naman yung magsisilbing stamper para dun sa paanong ating mga manok. At ayan na nga po mga idol, nahatin natin sa tatlo, tapos ilalak natin uli. Gaya ng nakikita nyo, naglock tayo para hindi magulo o mawala sa linya yung ating hinuhulma. At ayan na nga mga idol, nasukat natin. So medyo malit naman yung aking manok na pagtatalian. Natansya ko na kung gaano kalaki yung kanyang paa. So sa part naman na to mga idol, ipupulupot muna natin ng kaunti yung dulo ng ating lubid para magsilbing kapit dun sa ating pamaa. So kunting pulupot lang natin, tapos ititrintas natin yan. Yung trintas nya, yun yung pinakang lock na natin. So yun yung pinakang huli na gagawin natin dito sa ating tali. So hindi ko na ipapass forward mga idol para kita nyo. Medyo malikot nga lang uli yung aking kamay kasi talagang medyo nakakangalay, pero okay lang yun.
At least kahit paano meron akong naibahagi sa inyo sa video na ito para sulit yung inyong panonood. Meron kayong makukuhang kaunting kaalaman mga idol. So ayun na nga, medyo nakakalito pa rin pero napakadali lang punan at alam ko pong kayang-kaya niyan mga idol. At ayan na nga mga idol, yung pinakang itsura ng ating pamaa. Kitang kita nyo naman, no? Napakaganda, kapit na kapit, consistent. So sa part na nga na to is maglalak na tayo. Bali i-divide natin sa tatlo ulit itong ating nakabuhaghag na tali. Yan, kagaya nung nasa video na nakikita nyo. Ayun na, nakatrintas na siya. Yan na yung pinaka-lock natin. So sa part na yan, malapit na tayong matapos sa ating tutorial sa video na ito. So sa part nga na to mga idol is magbubuno ulit tayo ng isa para hindi uli magulo yung ating hinulma. Kagaya po na nasa video ulit. Yan. Kanya naman po. Binuhol natin ng isa. Yan. Pagkabuhol natin, kukuha tayo ng tape. Iti-tape natin yan. Tapos, tsaka natin susunugin. Para mas quality yung ating ginagawa. So, mga idol ay naman, no? Kitang-kita nyo. Napakaganda. Kaya pag na-perfect nyo to mga idol, napakalaki ng matitipid nyo. At sa part na to mga idol, gagamit tayo ng tape. So iti-tape muna natin yung dulo bago natin sunugin para maiwasan natin yung pagkalat-kalat nung pagkalat-kalat nung sunog na dulo ng ating lubid. At pagkatapos mga idol, gugupitin natin yan, yung sobra na ating buhaghag na lubid. Tapos saka natin susunugin ng bahagya. At kitang kita nyo naman mga idol, napaka quality ng ating content ngayong video na ito. Ayan idol, oh, mga idol, ang ganda ng ating pamaa. At ginipit na nga natin mga idol. At pagkatapos nan, atin namang susunugin. At ayan na nga po sa wakas mga idol, tapos na yung ating video, yung ating content, yung ating ginagawa ay patapos na o tapos na. So ayan na yung ating finished product. So kung nagustuhan nyo mga idol, pa like and subscribe naman sa aking YouTube channel para makapag-share pa tayo sa iba ng ganitong mga klaseng content. So hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nasundan nyo yung aking video, yung aking tutorial. Maraming salamat.